Alam mo ba na ang Pilipinas ay may 8 pangunahing wika? Ito ay ang Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicol, Waray, Kapampangan, Pangasinense at Tagalog. At narito ang ilan sa halimbawa ng mga salita ng mga pangunahing wika sa nasabing 8 wika. Una ay ang Bicol. Ang wika sa pinakasasalita ng mga Bicolano ay ang gitnang Bicol o mas kilala sa tawag na Bicol Naga. Ito ay ginagamit sa hilaga at kanlurang bahagi ng lalawigan ng Camarines Sur sa ikalawang distrikto pangkinatawan ng Camarines Norte. Silagang bahagi ng Albay, silagang bahagi ng Sorsogon sa bayan ng San Pascual sa Masbate at timog kanlurang bahagi ng Catanduanes. May mga ilang salita na sa gitnang Bicol lamang mayroon at wala sa ibang mga wika sa Bicol. At narito ang halimbawa ng wikang Bicol. Una, magayunon sa Maray ana probinsya king Kabikulan na usad sa may masisiramon na pagkakan hanggang magagayunon na tanawin. Na ibig sabihin sa Tagalog ay napakaganda ng probinsya ng Kabikulan na isa sa may masasarap na pagkain at magagandang tanawin. Para sa ikalawang halimbawa ay maray na aldaw sa inyong gabos, na ibig sabihin sa Tagalog ay magandang araw sa inyong lahat. At panghuli ay halimbawa ng wikang Bicol ay basta Bicolano at Bicolana, Uragon, na ibig sabihin sa Tagalog ay basta Bicolano at Bicolana ay matatapang. Narito ang aking nasaliksik tungkol sa wikang Pangasinan. Ang wikang Pangasinan ay isa sa pangunahing wika sa Pilipinas. Ito ang wikang sinasalita sa lalawigan ng Pangasinan. Ang wikang Pangasinan ay nabuo mula sa pinagsamang salita na panag at asinan o Pangasinan na nangangahulugang lugar na gawaan ng asin. Ipinangalan ito ng mga Malayo o Polynesian kilala sa kagalingan ng paggawa ng asin nang marating nila ang bahaging ito ng bansa gamit ang bangka. Ito ay nasa sa ilalim sa sangay Malayo-Polynesian ng pamilya ng mga wikang Austronesian. Sinasalita ang Pangasinan ng higit pa sa 2 milyong tao sa lalawigan ng Pangasinan ng iba pang mga pamayanang Pangasinan sa Pilipinas. At ng kapansin-pansing bilang ng mga Amerikanong may kanununuang Pangasinan. Ang Pangasinan ang isa sa 12 pangunahing wika sa Pilipinas. Pangasinan ang pangalan ng lalawigan ng mga mamamayan at ang pangunahing wikang sinasalita sa lalawigan. Narito ang 3 halimbawa ng salitang Pangasinense. Una, sa panta na sa Tagalog ay hinala. Ito ay ang pag-iisip o pag-aakala na mayroong posibilidad o hinala sa isang bagay. Narito ang halimbawa ng pangungusap ng Pangasinense na isinalin sa wikang Pilipino. Sa panta ko mamayang gabi tatama ako sa loto. Sa Pilipino, ako'y tatama sa loto mamayang gabi. Ang ikalawa, kumandili o nagmamalasakit sa wikang Pilipino. Na ang ibig sabihin ay tumutukoy sa pag-aalala o pagmamalasakit sa iba. Narito ang halimbawa ng pangungusap sa Pangasinense. Say nanay, sulaging kumandili kaniak, no awan si tatay. Say sikayo, so nag-asikaso id sikayo, balaytan nagmamahal kaniak. Sa pagsasalin sa wikang Pilipino, si nanay ang laging nagmamalasakit sa akin sa tuwing wala si tatay. Siya ang nag-aasikaso sa aming bahay at nagmamahal sa amin. Ang ikatlo, ang balintataw o guni-guni sa wikang Tagalog, na ang ibig sabihin ay ang mga imahinasyon o kathang-isip na nagmula sa isipan. Narito ang halimbawa ng pangungusap sa wikang Pangasinense.
ti balintataw kit maysa napalabas aparte ti aton mata. Kindaytoy kit nagpapahintulot kaniak ang makitak dagiti bagay naisurat itil tawin. Sa pagsalin naman sa wikang Filipino, nakikita ko pa rin sa aking guni-guni ang mga batang naglalaro dito kahapon. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na pangunahing wika at ito ay ang Ilocano. Ang wikang Ilocano ay kilala rin bilang Iloco. Ito ay isa sa mga pangunahing wika sa Pilipinas. Ito ay pangunahing sinasalita sa Hilagang Luzon, partikular sa rehiyon ng Ilocos at sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region. Kilala ang Ilocano sa pagiging matamis at musikal sa pandinig ng mga hindi katutubong tagapagsalita nito. Isa ito sa mga opisyal na wika sa Pilipinas na ginagamit sa lokal na pamahalaan at edukasyon sa mga partikular na lugar kung saan ito ay ang lingua franca. Bukod sa Pilipinas, mayroon ding malaking bilang ng mga nagsasalita ng Ilocano sa ibang bansa dahil sa migrasyon, kabilang na ang Estados Unidos, Canada at sa Middle East. At narito ang ilan sa mga halimbawa ng salitang Ilocano at ang kanilang mga kahulugan. Naimbag nga bigat. Naimbag nga bigat. Magandang umaga. Agyamanak onay. Agyamanak onay. Maraming salamat. Ay ayatin ka. Ay ayatin ka. Mahal kita. Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng pagiging direkta at simplisidad ng wikang Ilocano na may malalim na koneksyon sa pang-araw-araw na buhay at emosyon ng mga Ilocano. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na pangunahing wika at ito ay ang Waray. Waray, ito ay isang wika sa mga lalawig ng Samar, Hilagang Samar, Silangang Samar, Leyte, at silangang bahagi ng biliran sa Pilipinas. Ang mga wikang Waray ay pinuno ng Waray-Waray, Waray ng Sorsogon at Waray ng Masbate. Sorsogon Bisacol ang sakitan na tawag sa Waray ng Sorsogon at ng Masbate dahil halo ang mga ito ng Bisaya at Bicol. Narito ang unang halimbawa ng salitang Waray. Ito ay ang nagdos. Ang nagdos sa wikang Pilipino ay kapa, hangin sa loob ng tiyan sa linang mahina, panlisaw na nagiging dahilan ng hindi pagkatinaw ng kinain na malimit na paglabas ng hangin sa pamamagitan ng pagbigay. Halimbawa, sa Waray, ang nagdos usa ka kasagarang problema sa tiyan na mahimong hinugdan sa sakit o pagkadili komportable. Sa Pilipino naman, ang kabag ay isang karaniwang problema sa tiyan na maaaring maging din ng pananakit at pagkabalisa. Ang pangalawang halimbawa ng salitang Waray ay malipayon. Ang malipayon sa wikang Pilipino ay kasiyahan. Halimbawa sa Waray. Ang malipayon sa mga bata sa eskwelahan makita sa ilang kayon o katawa samtang nagdula o nakatwag. Sa Pilipino, ang kasiyahan ng mga bata sa paaralan ay nakikita sa kanilang ngumiti at tawanan habang naglalaro at natututo. Ang pangatlong halimbawa ng salitang Waray ay ipasabot. Ang ipasabot sa salitang Pilipino ay ipaalam. Halimbawa sa Waray. Ipasabot sa mga estudyante ang bagong panisiya o mga kahirapan na ipatuman sa sunod na tuwid sa akademya. Sa Pilipino, ipaalam sa mga estudyante ang mga bagong patakaran at gawain na ipatutupad sa susunod na akademikong taon. Cebuano. Ito ay ang ikalawa sa pinakamalaking wika na sinasalita sa Pilipinas na may humigit kumulang 20 milyong mga nagsasalita nito bilang kanilang unang wika. Sinasalita ito ng mga grupong Cebuano at ng iba pang pangkat etniko sa isla ng Cebu, Negros Oriental, Bohol, Siquijor, Agusan, Bukidnon, Davao, Lanao del Norte, Surigao, Misamis Oriental, Leyte, Zamboanga del Sur, mga bahagi ng Masbate at sa ilang bayan ng Cotabato.
Kilala rin ang wikang ito sa tawag na Sinubuanong Binisaya, Subuhanon, Subuanon, Visaya, Bisaya at Binisaya. Narito ang mga halimbawa ng salitang Cebuano. Una, pahiyom. Ang pahiyom sa Filipino ay ngiti o ito ang pagbabago ng anyo ng muka sa pamamagitan ng pagtataas ng magkabilang sulok ng bibig at may nginig ang mga mata. Sa Cebuano, mas nigwapa ka tungod sa imong pahiyom. Sa Filipino, mas gumaganda ka dahil sa ngiti mo. Ang pangalawang halimbawa ng salitang Cebuano ay ang gugma. Ang gugma sa wikang Filipino ay pag-ibig. Sa Cebuano, akong gugma kanimo way katapusan. Sa Filipino, ang pag-ibig ko sa iyo ay walang katapusan. At ang pangatlong halimbawa ng salitang Cebuano ay dasig. Ang dasig ay nangangahulugang huwag susuko. Sa Cebuano, bisag unsa pakalisod sa panahon karon, dasig lang jud ta. Sa Filipino, gaano man kahirap ang sitwasyon mo ngayon, huwag kang susuko. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na pangunahing wika at ito ay ang Tagalog. Ang Tagalog ay isang wika na ginagamit sa Pilipinas, lalo na sa Kalakang, Maynila at mga lalawigan sa paligid nito tulad ng Bulacan, Laguna, Cavite, Batangas, Bataan, Rizal at iba pa. Ang Tagalog ay isang wikang natural at may mga katutubo itong tagapagsalita. Ang Tagalog ay isa sa mga batayan ng wikang Filipino. Isang kasapi ng pinakamalaking pangkat etniko sa Pilipinas. Ang Tagalog ay kinabibilangan ni Gat Jose Rizal. Narito ang unang halimbawa ng salitang Tagalog. Ito ay ang nakabadha. Ang nakabadha sa wikang Tagalog ay nakikita. Ang mga salitang ito ay maaring namamasdan, natitingnan o nasusulyapan ang isang bagay, hayop at tao at marami pang iba. Halimbawa ng Tagalog. Si Ana ay nakakita ng multo sa kanilang labas bahay nang umigib siya ng tubig sa balon. Filipino, ang nakakita ay salitang ginagamit kapag may nakikita o namamasdan ang isang tao sa kanyang paligid. Ang pangalawang halimbawa ng salitang Tagalog ay binabagtas. Ang salitang binabagtas sa salitang Tagalog ay dinadaanan. Ito ay kung saan kadadaan kapag pupunta ka sa isang lugar, kagaya ng bahay o kalye at marami pang iba. Halimbawa ng Tagalog, umalis si Juan sa kanilang bahay para magtrabaho ngunit madilim na ang kanyang dinadaanan. Filipino, ang salitang dinadaanan ay kalimitang ginagamit ito kapag ang isang tao ay aalis at may pupuntahan. Ang ikatlong salitang Tagalog ay ang patumangga. Ang patumangga sa salitang Tagalog ay katapusan. Ang katapusan ay nangangahulugang natapos na at ang lahat ay nasa hangganan na. Nagaganap ito sa isang buhay ng tao at sa ating mundong ginagaliwan. Halimbawa nito, binalita sa radyo na nagpapahiwatig ng isang sitwasyon kung saan ang katapusan ng ekonomiya sa bansa ng Pilipinas. Filipino, ang salitang katapusan ay karaniwang sinasabi sa mga telebisyon patungkol sa bansa at sa buhay ng isang tao. Ito ay salitang ginagamit rin sa mga babala kapag may isang dilubyo o sakuna. Ngayon, dumako naman tayo sa Kapampangan. Ang wikang Kapampangan ay isa sa mga pangunahing wika ng Pilipinas. Ito ang pangunahing wikang ginagamit sa Pampanga. Ang naturang wika ay tinatawag ring Pampango, Kapampangan, Pampangenyo at Ama ng Sisman, wikang Pinasuso. Ang salitang Kapampangan ay nagmula sa salitang ugat na pangpang na ang ibig sabihin ay tabing ilog. Ang pangpang din ay salitang Tagalog na may kaparehong kahulugan. Narito ang mga halimbawa ng isang kapangpang salita. Una, damla. Ang
damla ay isang tao na may magandang reputasyon, katulad na lamang ng mga pilantropo. Ito ay dangal sa wikang Filipino. Halimbawa na salita sa Kapampangan. Alimok kalingwang dinandamla ing pangarin mo ni. Sa Pilipino, huwag mong kakalimutan na bigyan ng dangal ang mga magulang. Sunod na halimbawa ng Kapampangan ay katimawan. Ang katimawan sa wikang Filipino ay kalayaan. Halimbawa na lamang nito sa Kapampangan ay ding anak nini aabswan dining ingkarilang katimawan king pamalyalita ra. At sa Pilipino naman, kung ito ay sasalin, ang mga kabataan ngayon, inaabuso na nila ang kanilang kalayaan sa kanilang pananalita. At ang sumunod na salita sa Kapampangan ay ang pantas. Ang pantas ay isang taong maalam. Kilala rin ito sa Pilipino bilang pantas. Narito ang halimbawa ng pantas sa Kapampangan. Kikuyang apat amika kapatud, tutupin na ing kuya mong Lorenzo iyong pikapantas. At sa Pilipino naman, kung ito ay sasalin, sa inyong apat na magkakapatid, totoo nga na ang kuya ninyong Lorenzo ang pinakapantas. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na pangunahing wika at ito ay ang Hiligaynon. Ang unang salita ay maako. Ang mga Tagalog ay mayroong bathala bilang tagapaglikha. Ang mga Ilonggo ay may maako na salita. At kung gagamitin ito sa pangungusap, manalig tayo na ang maako ang siyang gagabay sa ating buhay. Maako na ibig sabihin sa Tagalog ay bathala. Ang pangalawang salita sa Hiligaynon ay yuham, na ang ibig sabihin ay pag sinabi mo ang yuham, ang universo ay magsasabuatan upang lumiwanag ang iyong araw. At kapag ginamit ang yuham sa pangungusap, ito ay matamis ang yuham ng dalaga nung binigyan siya ng bulaklak ng binata. Ang yuham sa Tagalog ay upang lumiwanag ang iyong araw. Ang huling salita sa Hiligaynon ay ang kamingaw, na kung saan ang kamingaw sa Tagalog ay nararamdaman ang kalungkutan at pananabik. Halimbawa sa pangungusap ay, nakaramdam ako ng kamingaw nang umalis papuntang Amerika ang aking ina. Kamingaw sa Tagalog ay ang kalungkutan at pananabik kapag naalala mo ang isang taong mahalaga sa iyo.